Ang nakaraan. Naiahon ng matandang lalaki at ng apo nito sina Aldrin at Cabo Martinez mula sa pagkakabaon sa lupang nagmistulang Kumunoy. Ngunit hindi na sila nakalabas sa pulo. Nasabat sila ni Antonio, ang panganay na anak ni Apo Gaway. Gamit ang angkin nitong kapangyarihan, dumanas ang maglolo ng di matatawarang paghihirap. At iyon ang tagpong aking nasaksihan. Kilabot Channel. Kwentong kilabot. Signing on. Hindi ko hiniling ang ganitong kapangyarihan. Sinubukan kong iwasan, ngunit hindi ko natakasan. At nang sumapit ang aking 18 kaarawan, nagsimulang muli ang kababalaghan. Ako si Virginia, anak ng mangkukulam, mula sa Pulong Uwak. Lalong ginanahan si Antonio nang marinig ang galak sa tinig ng ama at pagpuri sa kanyang ginawa. Inilipat niya ang paningin kina Aldrin at Cabo Martinez. Sa dalawang dayuhang tumapak sa inaangking lupain. Ang balak niya'y ang mga ito naman ang gamitin upang ang ama ay aliwin at lalong pahangain. Hindi pa man ay nagagawa ko ng basahin ang ikikilos niya. Muli siyang nawala sa paningin ng lahat. Subalit sa akin ay walang naging bisa ang ipinamalas niyang kakayanan. Ang singbilis ng kidlat na pagkilos niya'y naging dahan-dahan sa paningin ko. Walang pinagkaiba sa mga pelikulang ang pagkaka-edit ay ginawang slow motion. Dahan-dahan din ang patayong paglutang ng walang malay na katawan ni na Aldrin at Cabo Martinez. Ang mabilis niyang paglapit sa kinaroroonan ng mga ito ay nasundan ng aking tingin. Nakisama ang hangin. Ganon din ang maliliit na alikabok na nakapupuwing. Nawaring umiwas na madamay sa binabalak kong gawin. Buong tikas siyang tumayo sa harapan ni na Aldrin at Cabo Martinez. Bilib na bilib sa sarili. Nakayuko pa at saka nakangising iniangat ang 2 kamay. Gumuhit ang nang-uuyam ng ngiti sa aking mga labi habang tinititigan ang kanyang mukha. Nakikini-kinita ko na ang magiging itsura niya. Gaya ng inaasahan, napanganga siya sa gulat nang hindi niya naituloy ang binabalak. Nanatili sa ere ang 2 niyang kamay na idadakot sana sa leeg ng 2. Anong pilit man ang gawin, hindi niya nagawang isayad ni ang dulo ng daliri. Samantala, ang pagtataka sa nakikitang kilos ni Antonio ay nakalarawan na rin sa mukha ni Apo Gaway. Nabura ang malawak na ngiti sa kanyang mga labi nang matuklasang nanginginig ang mga braso ng anak na tila ba may nilalaban ng puwersa. Pinakiramdaman niya ang nasasakupan. Inalam kung sino ang gumagamit ng kapangyarihan at ginagawa itong katatawanan.
Nang matiyak na wala sa mga tagasunod ang may gawa, binalingan niya naman ang mga mangkukulam na sumasalungat sa kanya. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nagngalit ang mga panga. Gumalaw ang kanyang mga labi, umuusal ng mga salita. Tinatawag ang mga paniking alaga. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Manatili ka sa iyong posisyon, Antonio. Sa pamamaraang yan ay hindi ka masasaktan. Bulong ko at saka dahan-dahang inihiga sa lupa ang katawan ni na Aldrin at Cabo Martinez. Matapos siguruhing wala nang sagabal, itinuon ko na ang pansin kay Apo Gaway. Kailangan siyang mapigilan, kailangang mahati ang konsentrasyon niya. Kailangang maagaw ko ang kanyang pansin upang di tuluyang matawag ang mga alagang paniki. Mula sa kinatatayuan ay dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna. Inihantad ko ang sarili sa paningin ng lahat at nagtagumpay ako. Apo, ang anak ni Eloisa. Ayun! Natigilan si Apo Gaway. Matapos lingunin ang tauhang bumanggit sa akin, ay mabilis nang ipinaling ang muka sa kinaroroonan ko. Nagtagis ang kanyang mga bagang pagkakita sa akin. Ang gulat at pagtataka ay itinago sa pamamagitan ng mapagkunwari at ng uuyam ng ngiti. Naririnig ko ang pintig ng kanyang puso. Mabilis. Gumagalabog sa kanyang dibdib. Hindi niya mapaniwalaang nagawa kong kumawala sa tanikalang may tinik. Nakita ko ang bahagya niyang pag-iling. Naisip niyang nilinlang lamang siya ni Aling Maximina na ang pagsapit ng sa panahon ko ay walang kinalaman sa taglay kong lakas. Nakalarawan sa kanyang mukha ang matinding pagsisisi na sana'y itinuloy na lamang ang pagpaslang sa akin. Nakita ko ang pagguhit ng ngiti sa kanyang mga labi, pagkaraan ng marahan at ilang ulit na pagtango. Iginala niya ang paningin sa mga tauhang nakapaligid at saka nakangising sumulyap sa akin. Waring sinasabing, nag-iisa lang ako at sila ay marami. Na kailangan ko munang magapi ang mga ito bago makarating sa kanya. Na bago pa kami magkaharap ay ubos na ang aking lakas. Madali na para sa kanya ang talunin ako sa laban. At kung magkakaganon, lalo siyang pangingimian ng lahat, katatakutan at mananatiling apo sa pulong uwak. Buong tapang niya kong tinitigan, nakangisi, naninindak. Hindi ako nagpatinag, hindi nagpasindak. Siniguro kong walang takot na masasalamin sa aking mga mata. Matapang kong sinalubong ang matiim niyang tingin, kahit ang totoo'y nagsisimula ng gumapang ang napakarami kong alalahanin. Iba na ang pakiramdam ko. Sumasakit na naman ang aking puso na tumutugon sa balakang. Natitiyak kong magkakaroon na ako. Kung aabutan ako sa gitna ng laban, tiyak ang aking katapusan. Hindi ko kakayanin ang lumaban lalo na't marami ang kanilang bilang.
Kailangan kong talunin ang apo bago pa ako tuluyang manghina. Isa na lamang ang tanging paraan at susubukan ko ang pamamaraang yan habang nananalangin sana ay kumagat siya. Hindi lamang lakas ang sikreto upang manalo sa anumang paligsahan. Kailangan din ng talino at talas ng utak. Binabalak ng apo laban sa binabalak ko. Patibong laban sa patibong. Sumigaw ang apo. Inutusan ng mga tauhan at pinasusugod sa akin. Sa ginawa niya'y nagkaroon na ako ng pagkakataon. Lalo pangat nakikita ko ang pag-aatubili ng mga tauhang nakapaligid sa amin. Nagkatinginan ng mga ito. Waring nagpapakiramdaman kung sino ang mauunang susugod o mas tamang sabihing nagdadalawang isip kung susundin ang utos niya. Waring nagpapakiramdaman kung sino ang mauunang susugod o mas tamang sabihing nagdadalawang isip kung susundin ang utos niya. Ang pagkadismaya sa di pagkilos ng mga tauhan ay lumarawan sa mukha ng apo. Nagtatagis ang kanyang mga bagang at halos magliyab ang mga mata. Muli siyang sumigaw. Pinasusugod ang mga tauhan. Isang nang-uuyam ng ngiti ang pinasungaw ko sa mga labi at saka mapaghamong nagsalita. Isa pang duwag, apo. Hindi ba't ang labanang ito ay sa pagitan nating dalawa? Huwag mong sabihing natatakot ka? Ang gusto mo ba'y malipol muna silang lahat bago ko igawad ang iyong katapusan? Ang akala ko ba'y mabangis at makapangyarihan ang apo ng pulong uwak? Ang akala ko'y walang kinatatakutan. Walang inuurungan. Nasaan siya? Bakit ang kaharap ko ngayon walang pinagkaiba sa isang asong kumakahol, ngunit nakabahagang buntot? Winika ko at pagkaraay binalingan ng kanyang mga tagasunod. Siya ba ang inyong pinuno? Ang apo na inyong sinusunod? Hindi ko mapaniwala ang nagpapaalipin kayo sa isang pinunong ginagamit kayong pananggalang. Sa halip na kayo'y pangalagaan, isusuga kayo sa labang alam niyang katumbas ng inyong katapusan. Alam kong kilala niyo ko, kung sino ako, at alam niyong lahat ang kaya kong gawin. Subalit kung iyan ang gusto niyo'y, hindi ko kayo bibiguin. Pagbibigyan ko ang ginagalang niyong pinuno. Nakahanda na ba kayo? Sino sa inyong gustong mauna? Matapang kong sabi kasabay ng pananalangin, tumalab sana ang pananakot na aking ginagawa. Upang lalong sindakin ang mga tagasunod ng apo, ay bahagya kong iniangat ang dalawang braso at inilahad ang mga kamay. Lumabas ang bolang apoy sa ibabaw ng aking mga palad. Pinalisik ko ang mga matang pailalim tumingin at saka nagpawala ng tusong ngiti. Kitang-kita ko nang mapaurong ang mga tauhan ng apo, mapababae man o lalaki. Nagkatinginan ang mga ito at saka tila iisang taong sabay-sabay umiling.
Namula ang mukha ni Apo Gaway. Napahiya sa akin, lalo na sa kanyang sarili. Masamang tingin ang ipinukol niya sa mga tauhan at saka sinabing, "Panoorin niyo kung paano ko dudurugin ang hambog na babaeng yan." At saka nakangising humarap sa akin. Angat ang pinalapad na dibdib. Waring may malaking bagay na nakapasak sa kilikili, kaya nakaangat ang mga balikat sa gumagalaw na muscle. Mistulang isdang nakaangat ang palikpik. Buong angas siyang humakbang pasulong. Lihim ko yung ikinatuwa. Nagtagumpay ako. Nagawa kong itago ang pinangangambahan. Ngayoy, kami na lamang ang magtutuos. Malakas ang kapangyarihan ng Apo. Nakikita ko ang itim na usok na sumisingaw sa kanyang katawan. At ang itim na animo ulap na tinutuntungan. Kung paggamit sa kakayanan ng pagbabasihan, ay nakalalamang siya. Sanay na siya. Bihasa na sa larangan ng ganitong paghaharap. Samantalang ako'y bagito pa. Hindi ko pa nasusubukang gamitin ang ibang nalalaman. Mistulang isang sisiw sa harap ng isang agila. Isang kuting sa harap ng isang napakabangis na leon. Ngunit ako na rin ang nagpalakas sa sariling loob. Inisip na ito si Goliath at ako si David. Magkasalungat ang aming pinaniniwalaan, ang Panginoong tinatawag at pinapupurihan. At naniniwala akong kakampi ko ang kabutihan at hindi ako pababayaan ng buong may kapal. Sandali akong natigilan nang mapansing nagwatak-watak ang usok na nakapalibot sa kanya. Pakiwari ko pa nga'y nais pang sumama sa hangin at nagpapatangay palayo. Malinaw ang ibig sabihin. Kinakabahan si Apo Gaway. Hindi niya magawang pagbuklurin ang puwersa ng kapangyarihan. Nahahati ang konsentrasyon niya dahil sa aking presensya. Ang agam-agam sa lakas ng kapangyarihan ko ang pumipigil sa kanya upang maituon ang isip sa enerhiyang tinatawag. Ang tiwala niya sa sariling kakayanan ay napahihina ng kakayanan kong hindi niya pa nasusukat. Ilang beses na ba siyang nabigo sa binalak? Ilang beses na ba siyang nagtago at gumamit ng ibang tao upang ako ay saktan? Noon pa man ay hindi na niya nagawang humantad. Natakot na siya noon at naduduwag pa rin hanggang sa mga sandaling ito. At ang takot na yan ang sasamantalahin ko. Sa bahaging iyan, nakauungos ako. Tuluyan nang nagsilabas sa kani-kanilang tirahan ang iba pang mangkukulam. Nais masaksihan ang labanang magaganap. Nagsiurong na rin ang mga tagasunod ni Apo Gaway. Nagbigay ng puwang. Nais masaksihan ang isang maginoo at marangal na paghaharap. Baka sa kanilang kilos ang pananabik. Masasalamin sa mga mata ang nilalaman ng isip na ang magwawagi sa laban, ang buong puso nilang pagsisilbihan. Isang tauhan ng Apo ang pumagitna. Itinaas ang hawak na kabiyak na sungay ng malaking hayop. Dahan-dahan itong umikot.
Nawari ba'y ipinakikita iyon sa lahat ng naroon. Nang makabalik sa dating pwesto, inilapit iyon sa bibig at sa kahinipan. Pumailan lang ang tunog na noon ko lamang narinig. Pagkaraay pumagitna rin ang isa pa, mula naman sa kabilang pangkat. May hawak namang manipis na buho kung saan may kulang-pulang tela sa gawing tuktok. Iwinagayway iyon sa ere. Nakikita ko ang pamamaraang iyon sa pagsisimula ng mga karera ng mga sasakyan. Naisip kong marahil, iyon ang hudyat sa pagsisimula ng paligsahan, ng labanang magiging sukatan at batayan kung sino ang nararapat maging pinunong susundin at pagsisilbihan. Kumalat ang katahimikan. Pigil ang hininga ng lahat. May kinakabahan. May nahihintakutan. Pawang nag-aabang sa magiging resulta ng labanang masasaksihan. Simula ng laban. Hindi ko akalaing ang kinaiinisang eksena ng maaksyong labanan sa mga pelikula ay magaganap sa akin. Ang tinginan, pakiramdaman. Iyan din ang ginagawa namin ni Apo Gaway. Habang dahan-dahang siyang naglalakad patungo sa kanan, ay dahan-dahan din akong humahakbang patungo naman sa kaliwa. Para kaming mga manok na panabong na naggigirian at naghihintay kung kailan susugod at ipipitik ang mga paang may tari. Malikot ang mga mata ni Apo Gaway. Bahagya akong napailing. Nangangamba na siya sa akin ay nag-aalala pang baka may patraydor na sumugod mula sa pangkat na hindi lubusang napasusunod. Inaalalang gawin sa kanya ang ginawa niya sa iba. Kinatatakutan ng multong siya rin ang gumawa. Natigilan ako nang huminto siya sa paghakbang. Otomatikong pumirmi sa kinatutuntungan ang aking mga paa. At saka pinagmasdan siyang maigi. Hindi ako dapat makalingat. Kailangang masundan ko ang kilos niya. Itinungo niya ang ulo at saka bumulong. Napalunok ako nang sa isang iglap. Nagunahang maglabasan mula sa kanyang paanan ang napakaraming ahas. Mula sa sulok ng aking mga matay, nakita kong napaurong ang mga tauhan niya. Ganoon din ang iba pa. Pagkakita sa maliliit at makamandag na ahas, na bukod tanging siya lamang ang may alaga. Nakangisi niyang pinasadahan ng tingin ang mga nanonood sa amin. Inilagay niya ang magkabilang kamay sa gawing likuran. Ipinamalas sa amin kung paano sumunod ang mga alaga. Umakma siyang hahakbang. Nahahawi ang mga ahas sa lalapagan ng kanyang paa. Kahit saan niya ipaling. Naigtad ang lahat nang bigla siyang pumadyak. Ang tunog na nilikha ng isang paang lumagapak sa lupa ang nagsilbing hudyat sa gagawing pagsalakay. At nang isunod agad ang pagpadyak ng kabilang paa, naglundagan na ang mga ahas.
Ani mo may mga binti at paa. Patungo ang mga ito sa iisang direksyon. Patungo sa kalaban ng kanilang Panginoon. Sa akin. Subalit ni katiting na sindak ay hindi makikita sa aking mukha. Sinalubong ko ng tingin ang mga ahas na papasugod sa akin. Hindi kumikibot ang aking mga labi. Umuusal ako ng mga salita sa loob lamang ng isip. Iniangat ko ang magkabilang braso, padipa sa magkabilang tagiliran. Lumakas ang hanging natipon sa kinatatayuan ko. Pagkaraay, umikot iyon at sumabay sa pagkumpas ng aking mga kamay. Naghanap ng makakapitan ng mga nanonood sa amin upang di tangayin ang hangin tumatama rin sa kanila. Isang napakalaking ipo-ipo ang nakikita nila at ako ang nakatayo sa gitna. Ang mga ahas ni Apo Gaway ay nakapaloob na sa hangin. Umiikot din. Nagtagis ang mga panga ni Apo Gaway. Hindi pumayag padaig. Kumumpas siya sa hangin na waring tinitipon sa dulo ng mga daliri. Gumalaw rin ang mga balikat niya at katawan. Animo sumasayaw sa musikang ang nakaririnig ay siya lamang. Kumikibot ang kanyang mga labi. May inuusal sa hangin. Pagkaraay, ipinitik ang daliri patungo sa kasalungat na direksyon. Nagulat ako sa bilis ng pangyayari. Nabasag ang nakapalibot na hangin sa akin at lumikha ng napakalakas na pagsabog. Napaluhod ako sa lupa. Tutop ang magkabilang tenga. Hindi ko kinaya ang malakas na tunog. Naramdaman ko ang pag-agos ng mainit na likido mula sa mga tenga, sa ilong. Wala akong ibang naririnig kundi ang napakalakas na ugong. Maya-maya pa'y naramdaman ko na rin ang pagpatak ng likido mula sa aking mga mata. Natitiyak kong hindi luha. Dugo. Dugo ang umaagos pababa sa magkabila kong pisngi. Ikinagalak ng Apo ang nangyari sa akin. Nakangising bumulong at muling pumadyak. Nagmistulang patay na nabuhay ang mga alagang ahas na naghihintay ng hudyat. 10 doble. 10 doble ang pagiging mabangis. Sinimulan niyang maglakad palapit sa akin na natitiyak niyang wala nang naririnig at wala na ring nakikita. Maging ang ikatlo kong mata ay nagawang paralisahin ng pagsabog ng ipo-ipong siya mismo ang gumawa. Sa kanyang unahan ay nagsimula ng gumapang ang mga ahas na sumisingasing. Humalakhak ang Apo. Siya ba ang sinasabi yung makagagapi sa akin at magiging bagong apo ng pulong uwak? Hindi pa ako pinapawisan ay hayan at hindi na makatayo man lang. Panoorin niyo kung paano ko ihihiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan.
Umani mo ipinako sa kinatatayuan ang mga nanonood. Si Itay, na nakakubli sa gilid ng isang kubo, ay nakatulala na. Nagnistulang papel na nililipad ng hangin ang kamalayan. Si Aling Maximina, napaupo na lamang at walang patid sa pagluha. Ang pag-asa ay unti-unti nang nalulusaw. Sa pag-angat ng kanyang paningin, natanaw niya ang isang matandang babaeng nakatayo sa pagitan ng dalawang puno. Di kalayuan sa kinaroroonan namin ni Apo Gaway. Wari ba'y kanina pa ito naroon at nanonood din sa nagaganap na tunggalian. Subalit hindi napapansin ni Numan. Maliban sa kanya, hindi niya tiyak kung saang angkan ito nabibilang. Matagal siyang napiit sa bilangguan ng Apo. Marahil, hindi na niya ito natatandaan. Ituturo niya sana ito kay Itay, ngunit hindi na itinuloy nang makitang lagusan ng tingin nito. Muli niyang ibinalik sa matandang babae ang paningin. Napansin niyang nakatingin ito sa akin. Napakunot ang noo niya nang mapansing walang bahid ng takot o pag-aalala sa mukha nito. Napaisip siya, kalaban ba ito o kakampi? Lalong nagkasalubong ang mga kilay niya nang may mapansin uli. Ibinalik niya ang paningin sa akin. Pagkatapos, sa mukha uli na matandang babae, sa akin, at sa matanda uli, paulit-ulit, papalit-palit. Nandilat ang kanyang mga mata nang makilala kung sino ang matandang pinagmamasdan. Hindi siya makapaniwala. Pinaglalaroan ba siya ng paningin? Ang matanda at ako ay iisa.